Hello Pepsters! We're here for another exciting episode of Pep Talk at kasama natin walang iba kundi ang King of R&B na si JR. Yeah. Hello! Yes. Thank you for having me. Yes. Salamat. Ayun. Speaking of King of R&B, kasi parang ang dami nagulat na paglipat mo biglang naging King of R&B ka na. Anong reaction mo doon? Reaction ko, medyo nakaka-pressure. Kasi syempre, king, parang pinakamataas yun di ba? Kulang na lang, emperor na lang di ba? Pero nakaka-pressure kasi syempre, itong genre namin na R&B, konti lang kami. At pag nasa akin yung title na king, syempre maraming expectations sa akin. Pero, like I have a saying for that. I'm not gonna let the title, anong tawag doon? I won't let the title define me. I will define the title. Pero may nabasa ka ba na, kasi hindi naman lahat positive yung reaction nila or yung nangyari doon. Paano mo dinil yung mga ganun? Well, you know, maraming mga opinion lahat ng tao. I can't please everybody. Yung sa akin, yung importante, yung happy ako. And syempre, sad ako na lahat ng tao hindi natuwa sa aking desisyon. Pero mahirap din kung iintindihan ko lahat ng mga opinion ng tao. So I try, pag negative ang mga comments, hindi ko na tinatapos yung hindi ko na tinatapos ibasa mga statement nila. Ano ba, what makes a king of R&B ba? Ano bang meron si JR? Sa tingin ko, it's the passion for R&B talaga and the passion to give back. Kaya I started Homeworks para magbigay ng my own recording label. Para magbalik din sa mga artists natin sa OPM industry. Yung mahirap makapasok sa industriya na sobrang talented, super driven. Yung mga ganun na artist na gusto kong bigyan ng chance para makita yung mga music video nila, marinig yung music nila. Ngayon, syempre, itong piracy at downloads, it's a big factor sa ating industry. Kaya mga major labels hindi nag-i-invest sa mga bagong talent. Gusto nila yung may pangalan na, tapos ilalagay, gagawa ng album. Pero ikaw ba hindi ka natakot na parang mag-try ng mga bagong talent? Hindi yung natatakot. I'm a risk taker talaga when it comes to music. And pag I believe in a project, you know, ipupush ko talaga. Walang politics, wala nang ganun. Basta magaling at mabait, you know, tutulungan ko. JR, maraming singing contest ngayon. Sa part mo ba, hindi ka naman parang natitreten na parang may mga bagong dumarating na singers? Gusto ko yun. Gusto ko yun. It's a very healthy competition. Kung wala itong mga singing competitions natin, wala sina Sarah Geronimo, sina Chris Lawrence, Darren Espanto. And ang gagaling ng mga it gives our Filipinos, our upcoming talents, a chance really to get in the industry. Like I said, yung mga piracy ngayon na downloads, malaking factor sa ating music industry na pababa ng mga sales. Kaya itong mga competition na mga singing competition, maganda siya. Okay, lilis lang tayo. Paglipat mo, bigla kang nagkaroon ng Your Face. Sounds familiar. So, nung binigay sa'yo yun, hindi ka ba nag-hesitate? Kasi magkakaroon ka ng mga, mag-impersonate ka, di ba? Hindi ako nag-hesitate. First of all, it was my first project na in-offer sa akin ng ABS. Yes. Kaya excited na excited ako. Tapos nung kunentos pa sa akin yung concept na performance, mga imitation, music, no-brainer na yun sa akin. Umuuna ako sa kanila. And what was the hardest part during the competition? The hardest part during the competition was Beyonce. In fairness, you pulled it off naman. Thank you. Yung outfit mo, di ba? Oo, di ba? Panty na lang nangyari dito tapos naka-heels. Ang hirap talaga. Ano ba yung mahirap? Yung suot o yung boses ni Beyonce? Lahat kasi nakakahiya Nahiya ako sa stage habang kumakanta, tapos may sayaw pa. Tapos sayaw hanggang heels, may heels, tapos yung boses, babae pa. Ang laki-laki ng boses ko, parang ng babae. Kaya ang hirap. Sa akin, hindi ko medyo na-achieve, pero natutuwa ako kasi syempre lahat ng mga tao na naging happy sila na ginawa ko yun. And the pinaka-fun na part ng yung competition? pinaka-fun sa akin it's either Stevie Wonder or Billy Crawford.
Billy Crawford kasi syempre, kaibigan ko siya at gusto ko i-impersonate siya. Pero yung Stevie Wonder kasi, I grew up listening to Stevie Wonder. Tapos madali lang si Stevie Wonder bulag. So, walang masyadong galaw. Saka yung boses medyo kayang-kaya. Yes, yes. Kasi I listened to him ever since I was a kid. Kaya medyo nagamay ko yung boses. Curious lang ako, dun sa mga makeup and ano ba yung, sino ba yung mga glam team mo? Yung glam team, when it comes to the prosthetics, isang team lang yun eh. We go in at 6 a.m. Okay. Tapos each of us, it takes about 2 to 2.5 hours of prosthetics. Tapos, tatlong team yan eh. May prosthetics team, merong airbrush team, tapos may makeup team. Isa lang yung prosthetics team, isa lang yung airbrush team, tapos yung makeup artist, iba-iba. Nagro-rotate kami. Okay. Hindi naman haggard pag day ng competition? Medyo haggard kasi syempre buong araw nakaglue yung prosthetic sa mukha mo. Ganon. Kaya yung mga tulad ni Bamboo, walang prosthetics yun, lang, makeup lang yun. Yun ang happy kami pag ganon eh. Sina Tuti, pag konti lang yung ilong lang prosthetics. Kasi pag tinatanggal yan, oil lang ginagamit. Tapos nakadikit eh. So kailangan talaga maraming oil. So pagkatapos syempre, talagang mantika na yung face mo pagkatapos. Kaya kailangan i-rejuvenate ang aming skin kasi magba-breakout, magra-rashes, mga ganun. So they really take care of it talaga. So far, how would you rate yung experience? The whole experience. My gosh, from 1 to 10, I would say the experience is 100 talaga. It's my first time ever impersonating people. At because of the show, nalaman ko may talent pala ako na gano'n. At nakita rin ng mga tao na, wow, may iba pa palang si JR. Diba? Kaya nga, natutuwa ako at masaya. And yung experience sa show, maganda kasi I'm growing as an artist because I study all these music icons. Feeling ko parang I'm growing as an artist na apply ko sa aking artistry. Yeah. So after Your Face, may album ka? Yes. Actually, before Your Face, launch na namin to eh. Prepared kami. So, yun, my own record label. It's called Homeworks Entertainment Services. And lahat yan OPM, all original music. And you wrote everything? Hindi naman everything, pero siguro mga 80% ng album. So ginawa namin yan prepared kasi sabi ko, okay, lipat ng ABS. Dapat meron akong pakita, di ba? Ito, ginawa ko to. So talagang ginawa mo siya para kasunod nung paglipat mo? Or, yes. Yeah. Usually what I do is I'm always making new music. That's, you have to stay relevant in the music industry. Kung wala kang music na nagro-rotate, parang syempre makakalimutan ka ng tao, makakalimutan yung mga music ko. So ako, because it's my passion, lagi ako nasa studio, gumagawa ng bago. And ito yung pinaka-latest ko ngayon. And the good thing, the exciting part about this album, it's just parang an intro lang. Parang segue. Kasi ito, lahat English. Pero syempre, OPM lahat yan. Kasi, Pilipino ang gumawa eh. So, OPM lahat. Pero, yung exciting part is, meron tong volume 2 na it's gonna come out later on in the year. You're Puro working Tagalog on it naman. na? Yes, we're working on it now. Puro Tagalog na yung album. Siguro, pero yun, dahil prepared kami, ito, malapit na mag-gold. Okay. And that's why we're here. So then we can tell all the pepsters na to hopefully get a copy of it. And you're gonna have some shows then to promote the album? Oh yes. We have a huge mall tour. Ang daming lahat ng mga malls, lahat ng mga probinsya, lahat pupuntahan namin. And the schedule, it's a lot. It's gonna be on my website, so please check it out. It's jayrsmusic.com, JAYRSmusic.com. Pero as of now, so June 7, sana you guys can watch Your Face Sounds Familiar Finals. It's at Resorts World, and please vote for me. It's the only time na may voting eh. Yes. So please vote for me, sana manalo. And then June 15, nasa Iligan. Nasa Iligan. June 17, we're in London. And June 27 sa Spain naman. July 3, Canada with Darren Espanto. And then, like I said, merong maraming elevated tour for the promotion. Kaya just log on to the website para makita lahat ng mga dates. So yun, since ito bagong album, ano sa tingin mo yung magiging hit? Sa tingin ko, yung You Are Not Alone. It's Bakit?
it's the single that we're promoting now. Sa akin kasi, nakaka-relate talaga sa mga Pilipino itong You Are Not Alone because it's for parang OFWs eh. Yung music video, it's parang malayo ako tapos yung message niya parang kahit na malayo ka, you are not alone kasi nandito pa rin ako. I still love you. Tapos may mga Skype, may mga ganon. And I think not necessarily romantic song siya. Oo, not necessarily. Pero may ano yan eh, parang long distance relationship. And I think mag-hit kasi it's a duet with Kyla and we have a very good chemistry when it comes to music kami ni Kyla. Parang kahit ngayon na nasa ibang network na kayo, no, talagang kayo pa rin yung pinag-prepare. Yeah, okay nga eh. Masaya kami na they're showing us love. Can we hear an example dun sa song? Sure. Wherever you go, whatever you do, when you're in need of me, my love, I'll be there for you. Oceans I may have to cross, mountains I have to climb, won't stop my love from reaching you in time. 'Cause I will never give up and never give in. The bridges we cross and the battles we win, we will never be left to face them on your own. You are not alone. Yun. Lamig ng boses. Thank you. Actually, curious ako kasi napanood ko kayo yung isang concert mo sa Teatrino. Parang sabi ko, paano kaya pag ang boyfriend mo katulad ni JR? Lagi naman kinakantahan yung girlfriend mo. Lagi, yeah. So, lagi may serenade, laging sinusulatan ko ng mga kanta, mga ganun. Pag may girlfriend ako, siya laging mga inspiration ko sa mga kanta. Na, kasi iba yung feeling ng love. Swerte naman ng girl. Mala Taylor na, pero in a positive way. Yes, tama. Ganun. Right now, kasi sabi mo may studio ka. Yes. Let's go to your business. Okay. Alam namin, meron ka ring restaurant. Yes. So talagang a branch of convenience store, di ba? Dati. Wala na yun. So, paano mo nahati yung time mo sa business? It's all about time management talaga. Itong scheduling, it goes on months in advance talaga eh. So you really have to stick to the schedule. Mahirap na lang pag magkasakit ka. Kasi ang daming papatong-patong na after that. Pero it's really all about time management. Ang dami nangyayari with the album alone. Puno na yung schedule ko. With Your Face Sounds Familiar, puno na. Yeah. Tapos merong pang yung mga homeworks. Kasi ang dami kong artists dyan. Meron akong Salva Cuta, may Glyza De Castro, Francesco Far, Mika Javier, Q York. Dere si Salva Cuta. Yeah. Merong Jing and Clay. Ako pa. Tapos meron pang Treehouse, yung restaurant, may mga meetings, may mga appearances, mga ganun. So, ang dami nangyayari. So, importante yung time scheduling. Talking about sa homeworks, ano yung mga characteristics ng singer na hinahanap mo? In case may gustong magbigay ng demo nila, di ba? Yung characteristics na hinahanap ko sa isang artist is proactive. Of course, talented dapat. And mabait. Ayoko yung mayabang na mga artist, mga ganun. No yung sa akin, hindi ko gusto yun. Pero yung importante sa akin, yung artist na tulad ko, hindi ako maghihintay sa isang company para bigyan ako ng work. Mag-create ako ng activity para may mangyari ng laging proactive talaga na yun, hindi naghahanap ka talaga, you create ways to get work. Hindi naghihintay lang. So yung mga artist na hinahanap ko, ganun din. Tulad ng Q York. Q York, we have our own radio show, they make their own music, they produce their own songs. Tapos at the end of the day, tatawagan nila, okay Jay, meron na kami ng bagong album. Pwede na ba natin i-promote to? Parang hindi sila ako hinihintay parang, okay, they don't wait for me to say, okay, we have to record a song, we have to do this. Parang tinatapos nila sa sarili nila. Like Glyza din yata, di ba? Tama, si Glyza, ganun din eh. Very proactive sila, yun ang hinahanap ko, very driven. Pero yung genre ng music, wala ka naman pinipili? Wala akong I'm a music lover, hindi lang R&B ang gusto ko. Okay. We'll take a break, Pepsters, and sa pagbabalik natin, of course, ang pinakahinihintay ng lahat,
ang Pep Talk Challenge Ayun na. with JR. Ayun na. Okay, Pepsters, we're back. And ito na, ang Pep Talk Challenge with JR. Tingnan natin kung kakayanin niya to. Ang gagawin lang niya ay impersonate niya lang yung mga judges ng Your Face. Sounds familiar. And kasama na rin syempre yung isama na natin yung host, yung friend niya si si Billy. Oo. So unahin natin Mr. Gary V. Gary V. Okay. Ano ba Gary V? Okay. Nandyan ka na naman, tinutukso-tukso. Yes. Ang aking puso. Yes. Ilang ulit na bang iniiwasan ka, di na natuto. Oh my gosh! Kuha! Ito, sige, guy pa rin, si Jed Madela. Jed Madela, okay. Jed Nako, Madela. ano yan? Mahirap yan. Bumibirit yan. And I will always love you. Inabot naman kahit paano. Mas mataas si Jed. Next, si Miss Sharon. Last na natin yung friend mo, si Billy. I know what, kilala mo na. Sharon Cuneta. Mr. DJ Mr. DJ Pet. Ay, paano ba yun? Can I have a request? Mr. DJ, can I make a request? Yeah. Pwede ba yung love song ko? And finally, si Billy. Si Billy. Okay. It's 12 o'clock and we just flew in. Hotel just sent up the hint. Though the ones on and leave me in the lounge. Grab my ice and I'm ready to bounce. Grabe, parang easy lang. Paano mo inaaral pala yung mga Yung, ngayon, di ba, may Alanis, paano mo siya aaralin? Yung sa Your Face, pag inaaral ko, very importante yung YouTube. YouTube, doon mo makikita lahat ng mga performances nila. Yeah. So, pinapanood ko lahat yung mga songs nila. Hindi lang yung song na inaaral ko. Yung mga ibang songs na pinaperform ng mga interview din. Para makita ko paano sila magsalita, yung mga mannerisms nila. Importante yung mga ibang songs din kasi pag yung song na inaaral ko, kunwari kay Alanis Morissette, You Oughta Know. Pag yun lang yung pinanood ko, parang feeling ko limitado eh. Gusto ko makita yung mga performances niya para yung lahat ng mga mannerisms ma-internalize ko, maging Alanis Morissette ako. O sige, last challenge. Yung pinaka nahirapan ka, Beyonce. Beyonce! Nako! Meron ko yung panty dyan para gusto ko man. If you like it, then you should have put a ring on it. If you like it, then you should have put a ring on it. Thank you. Thank you. Yun. Please promote your album and your upcoming shows. Okay. Para sa mga Pepsters natin. Everybody, please get a copy of the new album. It's called Elevated. Super proud ako dito sa album nito. It's under my own record label. It's my first album na ako talaga nag-produce na lahat. Packaging, songs, all original yan. Kaya ito available na siya. It's available at Astrovision and Odyssey dito sa Pilipinas. Pag wala kayo sa Pilipinas, pwede nyo din i-download ito sa iTunes. Just search JR Elevated. And if you want to get a copy of it na wala kayo sa Pilipinas, pwede email sa'yo. Just go to cdbaby.com. Mag-order kayo doon. Ayun. Ayun natin Spotify or dito? Nasa Spotify. Lahat ng music download sites, nandun ang album. Okay. Yun. Okay, and shows. And shows, please log on to the website. It's JR's Music, JAYRS music.com. Lahat ng schedule ko nandun, kaya please log on and you can just check it out. Kung malapit ako sa inyo, makikita nyo doon, tapos pwede tayo magkita-kita. Kasi lahat ng mga shows, may mga autograph signing, picture taking. And you guys can follow me on Instagram and Twitter. It's RNBJAYR. That's letter R, letter N,
RNBJAYR. Same thing for Facebook. It's facebook.com/RNBJAYR1. I also have an app. It's a free app. Pwede niyo i-download yan sa Google Play. Just search JAYR and makikita niyo dyan may exclusive videos and pictures and makikita niyo mga behind the scenes na hindi nakikita ng mga tao on everyday life of JR talaga. Almost available on iTunes, kaya abangan niyo yan. Wow, in all platforms talaga. Thank you so much, JR. Thank you. Thanks, Pepsters! What's up, Pepsters? Sana i-bote niyo ako for the Your Face Sounds Familiar Finals. Text na yan. Please, sana manalo kasi 1 million will go to the charity of my choice. At maganda yan.